Alright, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok din ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Purificación Roque. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters ng ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 59 na mga comments. Nandyan din si Jonathan Camasusa. Meron siyang 42 na mga comments. Joy Manipes. Meron siyang 42 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato. Meron siyang 31 na mga comments. And Tess Faraon. Meron din siyang 31. Lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well before tayo mag-start, syempre, atin mo nang i-recap yung nangyari the other day mga kababayan. Kasi nga diba, merong kumalat ngayon na picture, yun daw ay meeting, Win Gatchalian at saka ni Meg Subere, at nakita natin sa picture, itong si Joel Villanueva. O, diba? Ang daming nawindang. Ang daming nagulat na mga DDS. Ang daming nagalit ngayon kay Joel Villanueva kung bakit daw nagkikapag-meeting dito kay Gatchalian Black. O, diba? Sabi ko sa inyo, hindi nagkamali ang ating intel. May intel sa Sir Ivan dyan sa loob ng Senado. Diba? Sabi ko, aside doon kay Chis Escudero na planong lipat dito sa bagong majority, meron dalawa pa na naiwan. Kasi itong dalawa pa ay hindi ito sigurado. Kasi nga according ho sa ating balita mga kababayan, according ho sa ating puting ahas, meron daw kasi itong hinihingi na pabor. Kaya hindi pa sure pero hindi ito pinayagan pa o hindi ito pinayagan ng Gatchalian Black. Gusto kasi ni Win Gatchalian daw mga kababayan na kapag ikaw ay lilipat doon sa kanilang grupo, doon sa kanilang black, dapat wala kang hihingiin na pabor. At kung ano daw na ibibigay sa iyo na committee, dapat tanggapin mo at wala kang reklamo katulad doon kay Chis Escudero. So hindi pa sure mga kababayan, pero sana ito ay mangyari. Diba? Gugulatin na lang lahat. Siguro bukas or baka on the next day, itong mga DDS at saka itong si Cayetano. Diba? So, ito nun sana, no? Itong si Mark Villar, sana matuloy ito. Kasi nga, meron na rin pong bali-balita and according ho sa ating mga nakalap na information from our last vlog na itong si Mark Villar at saka itong si Mike Defensor merong pinagtatalunan dahil doon kay Loren Legarda na kung saan ginawang safe ng Eden Marites at saka ni Baligod, pero itong si Mark Villar hindi. Mas lalong idiniin ng grupo ni Mike Defensor daw mga kababayan. Okay? And also, pag-usapan din po natin itong mangyayari kay Basti Duterte. Basti Barbie Duterte. Bago sa Evan, sususpindihin daw. Diba? Mayroong plano dito ang ating gobyerno na suspindihin muna itong si Basti dahil sa kanyang ginawang katarantaduhan doon sa pagpapatapon daw ng basura sa labas ng office ng DENR. Okay? So yan ho ay kaabang-abang. At syempre, marami pang iba. Ito din mga kongresista na nag-file ngayon ng cyber libel case doon sa 18 Marites at kay Baligod. At syempre, marami pang iba mga kababayan. So mamaya pag-uusapan natin yan.
So, but before that, atin muna hong i-acknowledge at saka i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest, paayuda na most alike comment. So, ang nanalo ngayong araw ay galing sa comment ni Eileen Drinon. Ang kanyang comment, mga kababayan, ay meron hong 52 lahat na nag-like. Kasi ang kanyang comment, sabi niya, kahit anong paliwanag nila, yung credibility nila, wala na. They are a bunch of liars. Diba? Sinungaling naman talaga yung mga DDS. Sinungaling naman talaga yung 18 Marites, lalo na itong si Baligod. Kasi nga, pira-pirahan na lang mga kababayan ang kanilang laro. Diba? Mabubulag sila kapag mayroon ng pera. Sipin nyo, 5 million each. O diba? Tiba-tiba. Paldong-paldo talaga eh. 5 million each. Yung 18 Marites daw. Pero magkano kaya kay Baligod? So yan ho ang malaking tanong. So sakto ho ang kanyang comment. Ang kanyang comment ni Ma'am Eileen Drinon, merong 52 lahat na nag-like. At siyempre, ang second ay galing sa comment ni Uzay Neti. Ang kanyang comment ay meron hong 47 lahat. So ang kanyang comment, sabi niya, pabor ako sa pagkakatalaga kay Senator Gatchalian bilang pro tempore. Naging tahimik at kagalang-galang panoorin, mukhang maayos, which I agree. Kasi nga yung si Cayetano, yun kasi ang dahilan, siya kasi yung dahilan, itong si Petra, di ba Petra na ang kanyang pangalan? So, siya ho ay pinangalanan ngayon ni NBI Director Attorney Bilbil Matibag ng Petra. Itong si St. Peter Cayetano, Petra na pala ang kanyang pangalan. Siya ay binansagan na Petra. Yung kasi si Cayetano, traidor yun. Salot ng lipunan yun. Siya ho dito yung nag-cause ng kaguluhan dyan sa Senado. Diba? Naalala ba natin yung time pa ni Tito Soto? Nakagulo ba sa Senado? Diba wala? Pero dito kay Cayetano nagkagulo, nagkaroon ng putukan, ngayon mas lalong gumulo. So again, thank you so much and congratulations kay Ma'am Eileen Drinon. So Ma'am Eileen, I think you know already how to claim your prize. Diba? So i-comment nyo doon or i-message mo si Ivan doon sa ating Facebook account na Jail Rabbit TV. Okay? Again, congratulations kay Ma'am Eileen Drinon. At syempre, pasalamatan din natin ang nabigay sa atin na super thanks or pangkape ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Annie Bautista. Nagbigay sa atin ng $10. Actually, talagang ibinili ho yan ni Sir Ivan ng ating kape. Diba? Coffee bean, baka naman. Coffee bean, baka naman. Siyempre, pinakita, sponsored eh. Sponsor ba yan? Again, thank you so much sa nagbigay sa atin ng pangkape kay Ma'am Annie Bautista. Okay, so mga kababayan ko, uunahin muna natin na pag-uusapan yung ito ho, talagang nagpagulantang sa mga DDS. Ano yan si Ivan? Kasi nga diba kagabi nakita natin na ito palang si Cayetano pinuntahan si First Lady Lisa Marcos doon sa isang event na kung saan nakasama din doon yung Chinese Ambassador. Diba? Hipokrito talaga eh. Akala ko ba nasabi ni Cayetano, ni Petra, na wag daw magpagamit sa Malacanang. Di ba sinabihan niya itong si Win Gatchalian na wag daw mapagamit sa Malacanang. Pero bakit natin siya nakita na kinausap niya itong si F. Elisa? Kasi nung una, ang Chinese ambassador ho, ang laging kausap ni F. Elisa. Siguro parang hindi ito maganda. Diba? Siguro iniisip niya parang hindi ito maganda. Gusto niya siguro makakuha ng chance na makausap niya itong si FL. Baka sinumbong niya yung si Win Gatchalian. Or baka plano niya na gusto niya na siya dito ay papanigan ni FL. Diba? So hindi ho tanga si FL Lisa Cayetano. Kilalang kilala ka niya. Alam niya ang ginagawa mo. Diba? Huwag mo namang budulin. At hindi yan magpapabudol si FL Lisa sa iyo, Petra. Kasi nga alam ho ng First Family, alam ho ng Marcos Administration ang ginagawa mo. Yan ho, ikaw ho ay traidor. Ikaw ho ay salot ng lipunan at hindi ka talaga pwedeng pagkakatiwalaan. Diba? So ipakita ko muna sa inyo itong balita na to. For more details, let's watch this. Ma'am, do you consider Senator Alan Peter Cayetano as somehow obstructionist and fake news peddler? Dahil nga sa sinasabi niyang may Senate of Malacanang na and then may naganap nga pong meeting, yung 11 senators daw po sa Malacanang kasi kapulong ang Pangulong Marcos. Ito po ang sabi ng Pangulo.
fake news is flying around. Those into it should cease and desist. Yan po ang malinaw na sinabi ng Pangulo. Wala pong balak na mag-file ng cyber libel case. Wala pong elemento ng cyber libel na nakikita patungkol dito. It's more on the unlawful utterances, pero bahala na po ang investigating bodies sa mag-imbestiga patungkol po dito. Usap-usapan ngayon ang tagpong ito. Nag-uusap sa publiko sina First Lady Liza Araneta Marcos at Senador Alan Peter Cayetano. May dalawang upuan ang kanilang pagitan noong una pero lumapit si Cayetano at tumabi sa First Lady. Nangyari ito kagabi sa 51st anniversary ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay City. Ang tagpo nangyari sa gitna ng kontrobersya sa liderato ng Senado kung saan ang kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang katunggaling paksyon ni Cayetano na pinamumunuan ni Acting Senate President Win Gatchalian. Ilang oras nga bago ang pag-uusap na yan, tahasan pang inakusahan ni Cayetano ang Malacanang ng pakikialam anya sa Senado. Dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede yung bibig na bumubukas ay senador pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Hindi yan pinalampas ng palasyo. The President said there's only one upper chamber, and it is the Senate of the President, Senate President, rather, it is the Senate of the Philippines led by Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kung sino po yun ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Sa ngayon, may tig-12 senador ang magkabilang panig. Pero ang Cayetano Block, may isang senador na nakakulong, si Senator Jinggoy Estrada, at nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa. Gayunman, sabi ni Senador Bam Aquino, may lilipat na raw na isang senador mula sa Cayetano Block papunta sa kanilang grupo. Kaya malapit na anya silang maging 13 at makakapaghalal na ng Senate President. Alam nyo ang nakakatawa? Kasi nga according ho ng mga DDS, nung nakita nila ang picture na yan, nakausap ni Efelisa itong si Cayetano kasi nga lumapit siya. Di ba binansagan natin na demonyo or merong bumubulong na demonyo kay Efelisa? Demonyo naman talaga eh. Sabi pa ng mga DDS, AI daw na picture mga kababayan. AI daw, nakakatawa talaga eh. Alam nyo ito mga DDS, dapat mag-research sila. Hindi ho mahilig mapapakalat ng AI ang mga pro-admin supporter. Dapat panoorin din nila yung mainstream media. Kasi nga diba, sila ho ay parang sinisiraan kasi lagi ng mga DDS vlogger at ng mga trolls ang mainstream media na kapag merong ibabalita ang mainstream, hindi nila pinapaniwalaan. Tingnan nyo, mismong GMA, Mr. Media ang nagbalita niyan. So ngayon, kapag makita ito ng mga DDS, mapapahiya sila. Bakit? Kasi ang sinasabi nila nung una, kahit may video, kahit may picture, sabi nila AI daw na video at saka picture. Diba nakakahiya naman? Mga kababayan ko, speaking of 18 Marites at saka ni Baligod, kinasuhan o sila ng mga kongresista at saka specifically ni Congressman Bini Abante. For more details, let's watch this. Nagsampa ng cyber libel at libel case ang isang kongresista laban sa 18 Maleta Boys at kay Attorney Ladito Baligod. Matapos siyang idawit sa mga umano'y hinatiran nila ng nakamaletang pera. Samantala, kumbinsido ang ilang kinatawan na may kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang pag-ingay ng Maleta bots. Hindi mga bayani, kundi mga biktima. Ito ang paniniwala ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na miyembro ng Makabayan Bloc sa tinaguriang 18 Maleta Boys at mga pabago-bagong testimonya nito hinggil sa paghahatid umano ng mali-maletang pera sa mga kongresista at senador na idinadawit sa maanumalyang flood control projects. May limitations yung magiging testimonya nila. Hindi sila malayang nakapagsasalita, kontrolado, merong direktor, may stage manager. So parang malinaw na gano'n ang nangyayari. Ang nakikinabang anya sa palabas na ito, walang iba, kundi ang kampo ni Vice President Sara Duterte at mga kaalyado nito sa Senado. Malinaw na ang nakikinabang dito, una, yung kampo ni Vice President Sara Duterte dahil ang pangunahing mga target ay yung directly involved sa impeachment, yung prosecution, yung Makabayan Bloc, malinaw na target din yung kabilang faksyon sa Senado. No, kaya sinalba yung mga kakampi tapos dinidiinan yung mga nasa kabila.
Sa mga pangalang inilabas kamakailan ng Maleta Boys, makikitang lumutang ang mga karagdagang pangalan at may ilan ding mga nawala. Katulad na lamang ni Senador Loren Legarda na ayon sa kanila, nagkamali lamang sa paglilista. Habang ang mga pinangalanan namang kongresista, karaniwan, mga miyembro ng House Prosecution Panel para sa nakaambang impeachment trial ng bise. Well, pinapakita talaga na adjustable at negotiable yung listahan nila ng mga tumanggap umano ng maleta, no? Malinaw naman, kasama dito yung mga kakampi ng kampo ni na Senator Cayetano, Senator Marcoleta at iba pa. Meron pa bang maniniwala pagka ganon? Hindi sumipot ang kampo ng 18 bagmen sa dapat sana'y pagdinig kasama ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pero lumitaw ang mga ito sa isang press con kasama si Senador Robin Padilla. Samantala, si Manila 6th District Representative Benny Abante nagsampa na rin ng cyber libel at libel complaints laban kina Attorney Levito Baligod, 18 Maleta Boys at isang media outlet dahil sa malisyosong pag-uugnay umano sa kanya sa listahan ng mga tumanggap ng maleta ng pera. Kaugnay nito, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ng magkakahiwalay na affidavits ang 18 bagmen dahil sinabi na rin umano ni Attorney Baligod na ilalahad ng kanilang kampo ang lahat ng impormasyon nila sa magiging investigasyon ng Ombudsman. Di ba? Tinadtadaho ng mga kaso itong 18 Marites at saka si Baligod. Dapat na talaga mga sinungaling di ba? Sinungaling talaga. Tapos hindi sila consistent sa kanilang mga sinasabi or binabasa nila na script doon sa kanilang affidavit. Paiba-iba naman kasi. Lagi natin silang mapapansin or mabubutasan. Bakit? Kasi meron silang pasiuna na press con or mga interview doon sa mga vlogger. Ang kanilang sinasabi doon tungkol sa mga maleta, iibahin na naman nila kapag merong hearing. Diba? Merong knowledge na talaga dito or sweeto sa kanilang script at saka affidavit. Yun kasing si Marcoleta. Kaya nga 'di ba lagi silang kinokorek ni Marcoleta at ang lagi hong tinatanong na lang dito ni Marcoleta yung si Baligod. Kasi ito si Baligod medyo kabisado niya yung script or affidavit ng 18 Marites. Pero mismo yung mga witnesses, hindi nila kabisado, di ba? Paiba-iba ang kanilang mga sinasabi, kaya lagi silang nabubuking. Buti nga, mabubuking. Ngayon, tad-tad sila ng kaso ng cyber libel. Mukhang kukulangin yata ang kanilang pera na 5M. O di ba? Meron daw matanggap na 5M, pero kulang na kulang dahil sa mga kaso. And also, ipapakita ko rin sa inyo itong interview kay Kong Ace Barbers. For more details, let's watch this. So, what was your initial reaction nung nasama po yung pangalan po ninyo? Natawa ako katawa-tawa kasi dahil unang-una, nung tinitingnan ko yung kanilang narration, yung kanilang kwentong kutsero Oo. Diba? As in Sarsuela yung kwento dahil walang nakakita kung ano yung laman ng bag. They just assume na pera yun. No? Pangalawa, may estimate pa nga sila. No? Are you telling me na kapag itong bag na ito, ang kasya ay 10 million, siniksik talaga nilang 10 million yan? Malay mo kung 1 million lang yan. Di ba? Or 2 million lang ang laman yan. So, pangatlo, there are inconsistencies as shown nung last hearing nila sa maraming mga nawala dun sa listahan. And I think there's a doctrine in law. Sabi nga nila, falsis in uno, falsis in omnibus. So, What does that mean? yung may maling isa, mali na sa lahat. No? In layman sa... kasi why would a statement be credible kung merong portions na mali? Correct. Diba? So, exactly, that's what the doctrine says. No? So, ako, natawa ako. To a point na sabi ko nga, ito parang klarong paninirang puri. Ayun, okay. Pero, so tama ba yun, Willard? Hindi sila nagsabi kung magkano. Hindi rin daw sila nagsabi kung para saan yun. Ano pa bang testimonya nila? Nagaling daw po yan, saan?
Ang sabi, base sa kanilang affidavit, ito daw ay galing kay Mr. Saldico. No? And they assumed also that dahil galing kay Mr. Saldico at na-involve si Saldico sa usapin ng flood control, ito ay galing sa flood control money. So maraming naibunga yung kwentong yun na kung saan nagdikit-dikit na. Meron po bang mga litrato, may video, may mga witnesses? Well, yeah, meron silang pinakitang mga litrato, no. Nakakatawa nga kasi yung huli nilang pinakita doon sa hearing nila, ay yung press con nila, they showed a picture of Senator Lacson and Senator Soto na nakasakay sa isang private plane at may kargang mga tao at ang sinasabi nila ito daw kasama doon sa ebidensyang kanilang ipapakita na talagang merong kinarga sa private plane. So I guess yung pagtatahin ng script, no, sa aking palagay, hindi ko baga, it did not resonate no, sa ating mga kababayan, o hindi ito pinaniwalaan ng marami nating kababayan. Pero yung picture na yon ni Senator Lacson and Senator Soto, di ba, kung galing sa campaign activity nila. No. When they showed that, sinabi iba yung kwento nila Pero pinatunayan ni Senator Lacson and Senator Soto that picture that they showed, picture yun ng kanilang kampanya. In fact, naka-uniforme pa sila nung kanilang slogan So, I guess, yun na nga, isa pang inconsistency yun. So kumbaga parang it's a really bad script. I believe It's a really so. bad production. Dahil sa maraming... yung tinutukoy na tao na matagal na palang patay. Yung EA Oo. ni SP Soto naman. Ni SP Oo. Soto. And also that he had flood control projects within certain years na hindi naman siya senador noon. Hindi po ba? Meron po bang mga tinukoy na flood control projects sa inyong kinasasakupan? Sa akin, wala Wala silang sinasabi Wala, basta sinabi lang, recipient daw ako ng maleta. No? And I would probably presume na yung sinasabi nilang maletang pinamigay nila, yun na nga yung galing kay Congressman Saldico na tainted with flood control issue. May naaalala ka ba doon sa monologue na video ni Ginoong Saldico mula sa kung saang lugar sa Europa na binabanggit niya na nagbigay siya ng mali-maletang mga salapi sa mga congressman? May mga payoffs even in Malacanang, di ba? Binanggit Hindi ba niya. or the former House Speaker. Okay. Pero sa atin, ebidensya. Yun ang pinaka-importante. Wala raw pong ebidensya na nag-uugnay na nakatanggap umano si Senadora Legarda, kaya tinanggal po nila. Pero ang tanong, saan ba kayo may ebidensya? No? Kumbaga parang hindi naman nila sinabi kung ano yung ebidensya against Ace Barbers. Ano yung ebidensya against all those personalities. Kaya nagsampa na si Kong Ace ng kaso. Ano po? Yeah, I think nung April pa, the first time they came out, lumabas sila sa Club Filipino, ako yung nag-file na, naghain kaagad ako ng hanggang ngayon nasa prosecutor's office pa rin. Sir, judging by the list of those alleged recipients, parang ang common denominator dito, Corina, mga naging active sa mga hearings, investigating alleged wrongdoings during the time of former President Duterte. Kung judging by that, sir, sino ho sa tingin ninyo talaga ang nasa likod nitong production na to? Yung director, ika nga, no? Well, obviously, ito, sa akin palagay, ito ay isang politically motivated script, no? And if you check all the names in the list na nilabas nila, ito ay mga naging miyembro ng Quad Committee nung 19th Congress, miyembro ng Committee on Good Government na nag-imbestiga nung 19th Congress dun sa confidential fund sa DepEd and sa OVP, at yung pangatlo, yung lahat ng mga nagpahayag ng kanilang hindi pagkakasang-ayon sa mga pulisiya ng dating administrasyon. So I guess if you sum it all up, baka isa o dalawa lang dyan ang hindi talaga
yung sumalungat, no, dun sa pulisiya ng dating administrasyon. So that's why I honestly think na ito ay isang politically motivated attack, no. In fact, I was asked the other day kung anong tingin ko dito sa presko na ginawa nila sa bogus na hearing. Ako sabi ko parang part ito nung script na magkaroon ng destabilization eh. So this is exoneration in aid of destabilization. Hindi ito in aid of investigation, di ba? So parang may dapat tingnan mabuti yung angulo. Ano naman po ang kapalit? Sabi naman ng kabilang kampo, ano naman ang mahihita nitong 18 na ito? Parang sinasalansan nila yung kanilang sariling reputasyon, yung kaligtasan nila, ang kanilang mga pangalan, for what? Well, siguro dapat tingnan natin muna kung sino sila. Di ba? Kasi we have to establish kung ito bang mga taong ito ay credible. Kung walang kredibilidad ito dahil maraming involvement sa mga anomalya o maraming involvement nung sila yung tatrabaho pa sa gobyerno, maraming anomalyang pinasok itong mga to, dapat ba nating paniwalaan yan? Diba? So, umpisahan muna yung kanilang personal na yung karakter. No? Kung sila ba ay mayroong integrity or credibility to even shout to the world today na sila ay parang crusader ng good government. Crusader ngayon sila ng anti-corruption. No, but why would they make things up? Well, there could I don't want to judge, no, but I believe na hindi naman kikilos siya ng walang motivation. If you try to look at their characters and their history, then we might come up with something in your head, no? Parang yun ang tingin ko eh. Sabi nga nila, well, sa pelikula ko lang ito nakikita. You have to establish motive. Hindi ba? That's right. Well, for one thing, bago po yan, hanggang wala kang ebidensya, walang mapapala. Kasi parang walang ebidensya. So, ano ang mangyayari sa kanila? So, you filed a case. Yes. Ano po yun? Isa-isa pong finailan ng case yung 18? Yes. Ganun po. Yung I filed libel and cyber libel. Kasi while they were conducting their press con, merong mga vloggers na na associated sa kanila eh. So isa 'yon sa mga tiningnan din ng mga lawyers ko. Okay, so what does that mean? They will be tried one by one? Kung sakali umusad yung mga cyber libel na mga kaso. Sino-sino pa po ba nag-file ng kaso? Jervy Luistro did. I think si Congressman Joel Chua. Si Congressman Dan Fernandez. Si Congressman Benny Abante. I think How will they be tried? So lahat kayo may different dates ng hearing? Sa iba-ibang lugar, sir? Iba-ibang lugar, no? Pero kasi ako, nag-file ako sa amin because I was there when the press con happened eh. And my staff, who is my witness, siya mismo ang nag-record. So, kaya ako nag-file doon. Saan po nanggagaling yung chismis na tumanggap sila ng pera? Meron pang halaga 5 million bawat isa daw. Saan po galing yun? If I recall it correctly, di ba, merong inilabas na parang information si NBI Director Matibag na meron daw kamag-anak ng isa doon sa Marines, no, o sa Maleta Boys, no, na nagsabi na ikinuwento sa kanya ng isa doon sa participant na kung di ako nagkakamali, parang father-in-law niya yung involved dito sa Maleta Boys. At siya yung nagkwento doon sa kanyang daughter-in-law na o son-in-law na merong ganung perang binibigay. Yun ang kwento. Parang sa lahat ng kanilang ikasisira, kung sakaling hindi nila mapatunayan, parang maliit yung 5 milyon, ano? Oo. Hindi naman yan ma-establish sa yung kinabukasan ng kanilang pamilya. Oo. So, 14 pa daw ang kanilang ilalabas. What is the implication of that? Well, if they will still fabricate stories and create sarsuela, I don't think it would even
make the case against yung kanilang cause more stronger. Kasi walang naniniwala eh. Kung meron man, yung palakpak boys lang ng mga Maleta boys. Palakpak boys? Oo. May ganun pa? Meron. Kasi manonotice mo sa social media, may sumasakay. May pumupuri. Oo. So, Moral support boys. Oo, mga ganyan. Parang coordinated, ano, sir? parang May ganun pattern ba? It seems that there is some sort of a pattern, no? Naglabas, maraming nagrara, maraming pumalakpak. So, it's all coordinated. Okay. So, kung talagang wala naman silang mapapatunayan, ang feeling ko kasi, Willard, parang you went through all of that for what? Kung wala ka talagang ebidensya. So, do you think this is a distraction or delaying tactic or, as you said, could be a trampoline towards destabilization? Yeah. Siguro, yung pagkakaroon nila ng venue to do that press con and ventilate whatever cause that they're fighting for. Siguro ang tingin nila doon ito ay sa tingin ko marami nagsasabi na ito ay diversionary tactic. Kasi nalalapit na yung pinaka-importanting issue na dapat pinag-uusapan ng bayan. Ano itong issue ito? Ito yung accountability. Ito yung nalalapit na impeachment sa July. No? And dapat interesado lahat ng tao dito. Lahat ng Pilipino ay dapat manood, makinig, at mag-participate if need be. No? Ang point is that merong provision sa ating saligang batas na that will hold accountable people who abuse power in government, dapat ipakita ngayon na ito ay tinutupad, sinusunod, at to the letter, no? Kasi yung dapat magpatupad nito, ito na yung mga institusyon kagaya ng lower house, kung saan nag-i-initiate ng impeachment, at yung Senado, kung saan nagtatry, naglilitis. So napaka-importante nun. Having said that, sir, anong panawagan ninyo sa mga senador na nag-facilitate pa ng kanilang entrance para mabigyan sila ng venue to ventilate those allegations? Well, honestly, nakita ko, parang ako, opinion ko tungkol dyan ay meron silang siguro pagkakasundo sa cause na pinaglalaban. Yung cause naman, depende naman yun kung how you appreciate the cause of the There's a rebel without a cause, di ba? There's a rebel with too many causes, and there are those who fabricate causes. So, kung saan sila doon, opinion nung tumulong o nagbigay sa kanila ng venue. And there are those na matindi ang pangangailangan. Di ba, no? Pero the question is, which hearing will they appear in? Ito yung huli nilang sinabi, so hindi sila umappear doon sa pagdinig ng Gatchalian Block. Pero sabi nila, pag tinawag naman kami ulit, a-appear kami. So bakit hindi na lang sila umappear doon? Nag-press con sila ng sarili nila, hindi ba? So do you foresee, is it possible? Well, in this country, anything is possible. Is it possible to have 2 hearings? No, I don't think that's possible. No? That should be resolved before the hearings happen. Kasi, unang-una, hindi nakalagay naman sa rules at sa ating saligang batas, hindi naman nakalagay doon na 2 ang pwedeng maging Senate President. Dapat isa lang yun. Pangalawa, may problema. Ang House of Representatives na prosecution ay nire-recognize ang leadership ni Senator Win Gatchalian. Ganon din yung ating isang branch of government, which is the executive. So, lahat yan, nakapunto doon sa trabaho na gagawin ng Senado at ng Kongreso. Kasi hindi pwedeng 2 pakinggan nila. Magkakaroon ng confusion sa taong bayan. No? Ang taong bayan ang magkakaroon ng problema dyan. No? Sabi mo nga, Willard, di ba? Stricken off as Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano in the records of the administration. Website. Yes, in the website of the Senate. Okay. So, I didn't know that. But kung ganun pa man,
So ibig sabihin lang noon na talagang ang nire-recognize ngayon ng bansa, ano? And the institutions that should recognize the leadership of the Senate, si Sherwin Gatchalian ang tinitingnan na leader ngayon ng Senado. Paano ito dapat ma-resolve, sir, tingin ninyo? Well, I'm sure kailangan merong magdala Special session. mag-special session at ma-resolve yan among the boys, ika nga, and they should do that as soon as possible. How does a special session commence? Do you have to request it of the President? Yes, the Senate President or the House can request the President, or the President can also do the same. No, if there are important pieces of legislation that needs to be approved immediately or urgently, the President, during a Senate adjournment or while Congress is adjourned, pwede siya magpatawag ng isang special session. Bakit kaya hindi pa niya pinapatawag? Baka hindi pa sigurado na may numbers na. I mean, numbers. Sorry. Baka ayaw makialam sa gulo. Uwe. Kasi sa ngayon, di ba? Sa ngayon, wala naman siya dyan sa gulo na yan eh. At saka hindi naman dapat nakikialam mga executive, no? Kasi ito ibang branch ng gobyerno ito. And the Constitution clearly states, no, na merong separation of powers. Hindi naman kahit yung rules ng House at rules ng Senate, hindi naman pwedeng pakialaman ng ano yan ng executive or even the judiciary, no. So merong independence, no, yung branch ng government na yan. Okay. Dito po sa Senado, parang ang pakiramdam ko kasi, Willard, kaya sila nagkagulo dyan. For example, protective custody or taking in Senator Bato de la Rosa in protective custody. Pero wala naman nakasulat po ng protective custody yata sa Senate rules. Yeah, so walang makabigay ng definisyon kung ano yon. Pero mukhang honored naman ng NBI, di ba, nung una. So, kailangan po bang repasuhin ang mga rules sa both House and the Senate? Sa House naman, tinukoy ni Kong Miao Barsaga na what really are the grounds of expulsion? 'Di ba? If it is subject to interpretation, kumbaga masyadong general yung nakasulat. Well, dapat siguro yung ating rules ay dapat dynamic, no? Hindi rules in the House and in the Senate must not be cast in stone, ika nga, no? Dapat dynamic yan, yung changing needs of the times, no? Maraming halimbawa, kagaya nung isa sa mga violations sinight against Congressman Barsaga, no? He was posting insulting and medyo hindi magandang mga post, no, sa kanyang social media. Wala naman sa rules yung social media. Kaya kailangan talagang tingnan mabuti yun. But remember, if in the case of Congressman Barsaga, when he was expelled because it was the opinion of the majority of the members of Congress and even his party mates. No, because he has violated several code of conduct which is stipulated dun sa rules ng Kongreso. Ngayon, sasabihin niya political. It's talagang political yun. Pero political ba yun? Nag-violate? Halimbawa, ang kaso mo ay graft and corruption. Is that political if they expel you? Diba? Political, yung proseso of hearing the ethics committee charges against you and voting is another thing. Kasi pagbobotohan ng mga members yun eh. Ayun. Diba? If majority of the members voted in favor of the recommendation of the committee to expel you, yun ang... Wala kang magagawa. Political yun. At may basihan yun. Ayun. It's not just because yung whims ng mga membro, tatanggalin ka na kagad. May mga proseso. But can you fight against an expulsion? Yeah, maybe you can argue, no? You can cite maybe your defense. Diba? But not in court because it's a separate branch of government. Political ito Political ito. Kasi, halimbawa, when he was charged of violating certain code of conduct ng House of Representatives, he was given a chance. He was suspended first, di ba? Because the first offender, suspension, no? And then he was again suspended for continuously doing the same thing. No, ika nga, kumbaga sa preso to, recidivist. Di ba? So, hindi niya na nakita na
at the end of the line, the members of the whole Congress, the lower house, will get tired of you and probably support an expulsion, Ayun. which is what happened. So kailangan marangal ka at mabait sa lahat ng kasama mo sa Kongreso. You don't necessarily have to agree with them. Yes. Pero you cannot offend. Well, Politika yan. Hindi yan. Numbers na naman numbers yan yan eh. Oh, you can agree to disagree. Di ba? Everybody, that's a collegial body. So pwede kayong mag-usap-usap. Ako, ito posisyon ko. Respetuhin ka naman eh. Di ba? But at the end of the day, pagka nagkabilangan at hindi mo nakuha yung numero mo, sorry. Ganun talaga. Pero sir, ano yung hangganan? Walang name calling, ganyan. Well, maraming sinight doon kasi na mga ika nga code of conduct ng isang miyembro ng mababang kapulungan. At kasama doon, syempre yung name calling, okay yun eh. Di ba? Hindi maiwasan yun sa isang debate nga na mainit na debate, nangyayari yun eh. Pagka wala nang maisabing tama, ad hominem na. Di ba? Kung ano-ano ng insulto ang gagawin. Well, it's part of your freedom of expression. Perhaps you are frustrated, disappointed. That's why you were able to issue such a statement na medyo insulting. But, that's normal. Di ba? Pero kung ito ay ginawa mo na kung tawagin mo yung House of Crocs. Di ba? Crocodile Farm. Di ba? As if naman naiintindihan niya kung ano ibig sabihin. No, my point being is that maraming nagsusubo malamang ng mga statement sa kanya. Di ba? And, he probably uses these statements without thinking of the consequence. May mga consequences yan. You're old enough to know the consequences of your actions. So, kung di mo naintindihan yon, you have no place in this institution. Okay, so before tayo mababatuloy, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds. Yung una nag-comment dyan sa ating comment section. So nandyan sila si Emmy Mapalan, RN MSN from Los Angeles. Nandyan din si Annie Bautista, Emel Concepcion, Walter Romano. Kasama din natin si Florifigo Mapa, Felma Cabato. Nandyan din si Romero John Joseph from Romblon. Hi to Island Rinon from Florida. Joseph Magalion, Llewellyn Manuel from Canada. Kasama din natin si Virginia Parafina, Kiyorakia, sakto ba yun? Kiyorakia. Hi to Apolonio Nocido, Loie Acona, Eric Martin Perez. Nandyan din si Rogie Leisondra, Told You So, Bibian de Vera, Elmer Pinaranda, Gregorio Abihuela. Kasama din natin si Robbie Park and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay. So mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa mga mainit na mga issue, dito muna tayo sa balita kung ano yung ginagawang hakbang ni President BBM at ng ating ibang mga ahensya doon sa nangyaring lindol sa Mindanao. For more details, let's watch this. Buong puwersa ng pamahalaan ang kumikilos para matulungan ang lahat ng apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa prioridad na pinatututukan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga pasyente na nasa mga ospital. Natuklap na ang kisame sa bahaging ito ng Sarangani Provincial Hospital matapos ang malakas na lindol. Nagkalat din ang mga gamit sa sahig, walang kuryente at ang mga pasyente pansamantalang nananatili sa labas ng ospital. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng pagyanig. Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon. Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy na gawing prioridad ang supply ng kuryente sa mga pagamutan. Ayon sa Pangulo, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol. Ipinabati ni Pangulong Marcos kay General Santos City Mayor Lorely Pacquiao na handa ang pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng lungsod. Gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad.
Ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole-of-nation approach o sama-samang pagtulong ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang epekto ng lindol. Ipinag-utos ang agarang pagkilos at pagsagawa ng kinakailangang paghanda at pagtugon sa mga apektadong lugar. Binagindiin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito. 150 responder ang idineploy ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng search and rescue operation at hanapin ang mga natabunan ng mga gumuhang establishmento. Namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng mga family food pack sa mga biktima ng lindol. Nakahanda na rin ang pag-aabot ng emergency cash assistance. As always, we're already looking for the recovery side. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers. Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang mga nasirang infrastruktura. We will be going around also to assess the other roads and bridges na critical. Binisita naman ng Transportation Department ang General Santos International Airport. Pansamantalang isinarang operasyon para sa commercial flights, pero pinapayagan ang government at humanitarian flights. Nagkaisa ang bagong majority bloc sa Senado na i-donate ang isang buwan nilang sweldo para makatulong sa relief efforts sa mga lugar na sinalanta ng lindol sa Mindanao. Sa kanilang joint statement, nagpahayag ng Pag-asa ang bagong majority na makisa sa kanila ang minority bloc para ipakita sa mga Pilipino na kaya nilang magkaisa para sa isang magandang layunin. Ayon sa mga senador, nais nilang ipaabot ang mensahe ng kanilang aksyon na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga taga-Mindanao. Bukod sa mga miyembro ng minority, nanawagan rin ang mayorya sa buong bansa ay pagdasal ang mga biktima ng lindol at tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Samantala na mahagi ng pagkain ng mga opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa mga apektadong residente ng Davao kasunod ng malakas na lindol at ng sunog tumama sa Davao Convention and Trade Center. Ayon sa kanilang mga opisina, magpapatuloy ang relief operations sa iba pang bahagi ng Davao City at maging sa General Santos City para mabigyan ng agarang tulong ang mas marami pang pamilyang naapektuhan. Samantala, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ngayong araw, isa pang offshore patrol vessel ang kinomisyon para paigtingin ang pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel na ginagampanan ng Philippine Navy sa pagtugon sa mga umiiral na hamon sa rehiyon. Ginawa yan ng Pangulo sa pagdiriwang ng ika-100 at 28 taong anibersaryo ng Philippine Navy. The seas around us are arenas of competition and of conflict. Global instability, shifting alliances, and emerging threats demand that we maintain a resilient maritime defense posture. In this environment, a credible Philippine Navy is indispensable to regional peace. Kaya naman binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang pagpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat upang mapangalagaan ang interes ng bansa lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Kailangan anyang maging matatag ang maritime defense posture ng bansa sa harap ng mga umiiral na banta. Thus, I have directed the Philippine Navy to further strengthen its capabilities. The DND-AFP was also tasked to further expand and deepen partnerships, exchanges, and interactions with allies and friendly forces. Binigyang diin din ng Presidente ang patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat. Gayon din ang mga personnel nito sa pamamagitan ng mga pinalakas na pagsasanay. Katunayan, pinangunahan ng Pangulo ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isang hakbang na inilarawan niya bilang bahagi ng pagpapatuloy ng modernisasyon ng Philippine Navy. Truly, this is a pivotal step towards realizing the Navy's vision of a modern and self-reliant force. This vessel enhances our capacity to safeguard our resources and assert our sovereignty. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated. Sabi ng Navy, inaasahang malaking tulong ang maibibigay ng bagong sasakyang pandagat. Offshore patrol vessel is one of the new vessels of the Philippine Navy. It is highly mission capable and definitely it will be deployed not only in the West Philippine Sea but across the archipelago from north to south,
from west to east. Samantala, kinilala naman ng punong ehekutibo ang agarang pagtugon ng Philippine Navy matapos ang malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations. So the other day mga kababayan, di ba nagkaroon ho ng lindol na 7.8 doon sa Mindanao? Kahapon, nagkaroon din ng lindol doon sa part ng Sarangani, sa Davao Occidental yata yan mga kababayan. Sakto ba si 7? Sa Davao Occidental. 5.5 magnitude. So talagang kinuskos ngayon no ng lindol yung part ng Mindanao. Ito kasi mga DDS, mga hard-headed di ba? Ang kanila kasing sinuportaan gonggong. Di ba? Yan ang ating pambanat dito kay Harry Roque. Harry Roque kasi gonggong yan di ba? Sinisisi niya yung Senado, sinisisi niya si President BBM, kaya daw nagkaroon ng lindol doon sa Mindanao. Gonggong na ang sarap pitikin So mga kababayan ko, ipinakita ko sa inyo itong balita na to para malaman ho ng mga DDS kung ano yung trinabaho ng ating presidente. Para malaman ho nila na nagtatrabaho si President BBM at siya ho dito ang nagbigay ng order sa lahat ng mga ahensya, full force ho ang Marcos administration ngayon sa pagtulong doon sa Davao or doon sa Mindanao. Kasi nga diba kung papansinin ninyo, yung kanilang mga comment ngayon, hinahanap nila si President BBM. Di ba anong sabi nila? Wala daw pakialam si President BBM sa Mindanao. Hindi daw nagpapakita doon. Inutil daw. Gunggong talaga sa pitikin talaga Hindi naman ho katulad kay Sara Duterte itong si President BBM. Di ba si Sara? Nagpa-photo-ops kaagad. Nagpa-picture kaagad. Siyempre ginagamit niya namumulitika Ginagamit niya sa kanyang early campaigning. Ginamit niya yung lindol doon sa Mindanao. Hindi ho ganyan si President BBM. Kapag maayos na ang lahat, in order na, at saka naibigay na lahat ng mga tulong na kakailanganin ng taga Mindanao, pupunta na si President BBM. At saka asahan natin mga DDS at ang nandyan sa Davao, sa part ng Mindanao, pupunta dyan si President BBM any days from now. Nandyan na ho yan sa kanyang schedule. Hindi ho pinabayaan ni President BBM yung Mindanao. Since noon pa ho, mahal na mahal ni President BBM yung Mindanao. Ang problema lang kasi ng mga DDS na nandyan sa Davao at saka sa Mindanao, binubulag nila kasi yung taga Mindanao at saka yung mga nauto nila na mga DDS na mga tanga. Hindi yan totoo. Meron hong budget lagi ang Mindanao. Meron hong budget lagi ang Davao City. Tanungin nyo pa yung si Pulong. Tanungin nyo pa yung si Basti Duterte. Di ba? Sabi nila, pinabayaan daw ng Marcos admin ang Davao, wala daw budget. Pitikin ninyo sa itlog yang si Basti Duterte. Meron bang itlog si Basti? Di ba? And speaking of Basti, dito na. Kasi nga mayroong plano ho na sususpindihin ng ating gobyerno or ng DILG itong si Basti Duterte kasi nga siya ho ay iimbestigahan tungkol doon sa kanyang ginawang katarantaduhan na nilagay niya sa labas ng office ng DENR yung basura. Diba? Gunggong talaga Hindi nag-iisip no? Kasi nga ang kanyang sinisisi kung bakit daw merong delay sa pagkuha ng mga basura doon sa Davao City dahil daw sa taga DENR. Kasi pinistop daw temporarily yung operation. Kasi nga siyempre under investigation at meron pang inayos doon sa kanilang sanitary landfill. At hindi yan naintindihan ni Basti Duterte. Siya ho inimbisagahan at posibleng sususpindihin na itong si Basti Duterte. So ito po ang ating balita. Undersecretary, on a different matter, yesterday the Malacanang scorned the Davao City leadership for the dumping of garbage sa harap po ng DENR office. Will there be administrative sanctions or other disciplinary actions against Davao City Mayor Sebastian Duterte? Nakausap po mismo natin si Secretary John Vic Remulla ngayong araw dahil kasama po siya sa meeting kanina. Magkakaroon po ng malalimang pag-iimbestiga rito. Ano po yung possible penalties or disciplinary measures na maaring kaharapin ng isang local chief executive for violating the Solid Waste Management Act or other relevant laws? Nabanggit po ni Secretary John Vic, maaari pong mapag-usapan at matignan kung may negligence at kung mayroong paglabag sa environmental laws. So, pero ayaw natin pangunahan kung ano magiging action po dito ni Secretary John Vic Remulla, pero sinigurado po niya na magpapaimbestiga po siya. Last on my end, ma'am, sa not only case Mayor Duterte,
kapag po ba may ganitong klaseng cases kahit sa ibang lugar, ano po yung penalty? Suspension po ba? Depende po kasi. Depende po sa gravity ng offense na kanila na-commit. So, sa lahat na po ng mga leader, no, sa LGUs, tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili, hindi po dapat katamaran o pangsarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So, sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan. So ang tanong dito, ang tanong natin, agree ba kayo na sususpindihin muna itong si Basti Duterte? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. And also mga kababayan ko, kung nagustuhan niyo ang ating mga topic ngayong araw, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. I-share natin sa mga kakilala natin ang ating vlog para malaman nila yung mga totoong balita. Ilalo na doon ho sa mga kababayan natin na binubulag ho ng mga DDS. Okay? So please like and share. Mga kababayan ko, dahil napag-usapan na natin o nabanggit natin yung Davao, gusto ko lang i-insert sa ating balita itong tungkol sa nangyari sa dalawang basketball player ng Ateneo. 'Di ba namatay ho, nalunod doon sa sa dagat itong si Rene Baterbonia. At saka meron pang isa, yung Nigerian, yung si Divine Adili. Sayang na sayang talaga eh. Alam nyo, nung nabalitaan ko itong mga kababayan, nung nabasa ko yung balita na namatay itong si Rene Baterbonia, talagang nalungkot si Ivan. Kasi nga talagang magaling to eh. Alam nyo, recently lang, nakita ko sa kanyang mga laro, talagang meron siyang potensyal na makapasok sa national. 'Di ba? O makapasok doon sa sa Gilas, 'di ba? Kasi siya ngayon ay under training ng Ateneo. Under ho sa coaching ni Tab basta si Tab yata yan. I forgot nakalimutan ko lang ang kanyang family name. Basta si Tab yun, Tab Baldwin. Under ho siya ni Tab Baldwin. So nagkaroon sila dito ng team building doon sa dagat. Ayun, nilagyan pala ng weight or yung basta weight, I forgot sa term sa Tagalog niyan. Yung pampabigat na 20 kilos daw. 20 kilos dito, 20 kilos dito, pati din sa paa. Tapos pinalangoy. Ngayon, nalunod sila. Pati din yung isang Nigerian na player na si Divine Adili. Talagang nakakalungkot eh, di ba? Siya ho yung MVP last 2025 na palarong bansa doon sa held doon sa Ilocos Norte. Siya yon yung MVP. So nakita natin na magaling talaga siya na maglaro. So maraming nasayangan eh. Kaya nga viral na viral yan ngayon. And under investigation din ang pagkamatay nitong dalawang player. So ito po ang ating balita. Masusing investigasyon ang ikakasa ng Philippine Sports Commission sa pagparaw ng dalawang Ateneo basketball player sa umano'y training. Dagdag sa bigat ng pagluluksa ng ina ng Ateneo basketball rookie na si Rene Baterbonia, ang marami niyang tanong sa pagkamatay ng anak na wala pa raw sagot sa ngayon. Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun? Sa ngayon, limitado ang mga impormasyon mula sa pahayag ng Ateneo de Manila University. Kinumpirma nito ang pagpanaw ni Baterbonia at ang teammate niyang si Divine Adili. Nasa Dipakulaw, Aurora anya mga ito at ang iba pang kasama sa kupunan para sa isang team building activity. Nagpahayag din ng pakikiramay at suporta sa pamilya ng mga nasawi ang Ateneo. Sabay hiling sa publiko na bigyan ng privacy ang pamilya para makapagluksa. Sa isang bagong pahayag, sinabi ng Ateneo na dinala na sa isang punerarya sa Quezon City ang labi ng dalawa at magkakasa ng autopsy alinsunod sa hiling ng mga magulang ni Baterbonia, katuwang ang mga otoridad. Alinsunod naman sa hiling ng pamilya ni Adili ay uuwi sa Nigeria ang kanyang labi na inaasikaso na ng Ateneo. Habang nakauwi na mula sa Aurora ang buong men's basketball team at coaching staff na sumasailalim sa counseling ng kanilang guidance office. Pero wala sa pahayag ang tanong ng ina ni Baterbonia. Bakit pinaglangoy si Rene nang may weight sa paa? Wala namang nakitang foul play ang Aurora Provincial Police. Nanawagan din sila sa publiko na iwasan ang mga haka-haka habang gumugulong pa ang investigasyon. 19 na taong gulang pa lamang si Rene Baterbonia mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Itinuturing siya bilang isa sa pinakamaningning na batang basketball stars ng bansa.
Sumikat siya matapos pangunahan ng Davao Region sa kampyonato ng 2025 palarong pambansa at mahirang bilang Most Valuable Player. Nakatulong din siya sa pagkakamit ng gintong medalya ng Pilipinas sa ASEAN School Games sa Brunei. Ang 21-year-old na si Divine naman, papasok pa lamang sa ikalawang taon sa Ateneo. Isa siya sa mga mahalagang haligi ng Blue Eagles matapos magtala ng average na 8.4 points at 8.3 rebounds kada laro sa UAAP Season 88. Mula ng pamunuan ni Coach Tab Baldwin ng Blue Eagles noong 2016, naging bahagi na raw ng kultura ng koponan ang team building at bootcamp activities bilang paghahanda para sa bawat season. 4 na beses nang nagsagawa ang koponan ng camp sa Baler. Naglabasan ang mga interview ng mga karanasan ng mga dating manlalaro ng Ateneo tulad ni Mike Nieto. Kung paano po kayo ka-close as a team na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos yun po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo for 1 week. So kayo yung first batch ng players that underwent the bootcamp? Opo, na wala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin Minsan, bigla po may alarm na 3 a.m. Tapos po magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Tapos syempre, iba nyo pong kasama, hindi naman po marunong lumangoy. So hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi. Lumutang din ang mga naging pagbabahagi ng iba pang manlalaro tungkol sa matinding pisikal at mental na hamon na bahagi ng mga bootcamp sa nakaraan. Para siyang bootcamp talaga, walang basketball, as in sa beachfront lang kami. Tipin mo, first night ko dun, first night natin, mayroong siren at 4 a.m. Yung sa megaphone. Yung megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach, parang pupush-upin kayo. Para talaga pang sundalo yung... Tapos, may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan mo mag-relay papunta sa tubig. Sa baril, ang lakas ng alon dun, di ba? Surf. So, parang kailangan nyo mag-relay, tag. Tapos may mga jogging kami doon. Wala namang nalunod. Muntik na. Muntik Si G-Boy. Si G-Boy Babylonia. Delikado yun. Ginawa nyo. Parang ayaw namin pumunta din. So, nakatutok na sa amin. So, it's a deadly training. Sa kabila ng mga pagbabahaging ito, nilinaw ng mga otoridad na walang konkusyon ang maaaring buuin habang hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi pa rin nagsasalita sa media si Coach Tab Baldwin habang isinasagawa ang investigasyon. Okay, so itong aksidente nito, ito po ay dadalhin dyan sa House of the Representative. Yes, yan ho'y iimbestigahan, mga kababayan. So dapat na talagang iimbestigahan. Kasi kapag hindi yan iimbestigahan or hindi rin yan dadalhin doon sa House, baka kasi ulit-ulitin yan. Baka kasi yung kanyang yung kanyang approach or kanyang style or coaching style, gagawin niya pa rin in the future. Diba mayroon na nga nagreklamo na delikado yan? Actually, delikado naman talaga na ikaw ay lalagyan ho ng mga mabibigat na weights kapag nandyan sa dagat. Okay lang sa hindi malalim. Actually, mga kababayan ko, sa hindi pa nakakaalam, si Sir Ivan ho, ako po ay lumaki sa dagat. Totoo yan, lumaki po ako sa dagat. Kasi nga, yung bahay namin sa Leyte, katabi na ho niyan, dagat. So, halos every day, nandyan sa dagat si Ivan. Kaya nga, noon, binansagan ako na Muruami. Kasi nga, every time na meron pong malaking bangka na darating doon sa dagat, kami po ay lalangoy, pinupuntahan namin yan. Kahit malayo pa, pinupuntahan niya si Ivan para makakuha ako ng mga isda. So, talagang na-experience ko yung mabigat ho. Siyempre, kapag marami ng isda, mabigat din yan. At saka tas lalangoy ka, isipin niyo lang ho, weight na 20 kilos. 20 kilos dito, tas pati din sa paa. So, mahirap yan. At na-experience din sa Ivan na tayo po ay nag-training ng basketball. Siyempre, nung kabataan natin, na-experience din natin na nilagyan ako ng weight pero hindi malalim. Hanggang dito lang.
Kasi nga 'di ba noon si Michael Jordan, siya ho ay nag-training ng weights din. Pero nandyan sa swimming pool, hindi ho sa dagat. 'Di ba swimming pool po nung nakita natin sa kanyang dokumentary. Pero sa dagat kasi baka napunta na sila doon sa medyo malalim na. So delikado 'yon. Dapat iwasan nila na maglagay ng weights sa kanilang mga player kung sino mang mag-under training sa kanilang kampo, dapat hindi malalim sa mga safe lang na area. Diba nakakalungkot talaga eh. Alam nyo, maraming nasayangan dito kay Rene Baterbunya. So mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa mga mainit na issue, i-acknowledge muna natin ang ating mga viewer. Nandyan sila si Shirley Risman from Ohio, USA. Hi to Hil Coligado, Carmela Sanchez from LA, California. I-shoutout natin, nandyan si Abing Sulet, Jenny Howard from Texas, USA. Kasama din natin si Elizabeth Bacolcol, Evelyn Garcia, Monez Borromeo, Loven Portes. Nandyan din si Liza Di Hilo Baluyot, Jesus Lucero, Rales Carlinga, Rolanda Perez. Hi to Len C. Nandyan din si Moises Mariano, Faye Novio, Uzay Neti, Nikki Mariano, Rayo Hayabusa. Nandyan din si Rosa Evangelista, and hi to Alex Yumol. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang podcast na to. For more details, let's watch this. Ayun. So this Sunday lumabas yung interview sa amin ni Senator Chis Escudero. And ito yung una niyang interview since yung buong gulo sa Senado eh. Kasi 'di ba hindi siya nagpapa-interview sa reporters, walang kahit anong naririnig eh. Tapos ang kulit nga nung nangyari kasi nalaman ko about the interview, yung guesting, mga Tuesday. So umuo ko, sige, okay naman yan kasi I want to hear his side. Game naman tayo sa lahat eh, friend to all nga eh. Tapos biglang nangyari yung Wednesday na lumipat siya. Yun, alam ko na, kumbaga na, historic to. Maraming nag-aabang kung ano yung sasabihin niya, saang panig ba siya, ano ba talaga yung stand niya. So, ayun, kaya kumbaga ang dami ko ding nalaman on and off camera doon sa pag-record namin nung wait, ano yung off camera? Unahin natin yung off camera. Merong mga hindi naman kasi lahat na nasabi. Hindi lahat na isama doon sa final na labas. Pero basically sinabi niya sa amin na he is at peace with his decision eh. And he did it for the sake of the institution and para umandar. More than ang nahalata ko din speaking to him kasi after nung nag-lunch pa after nung interview, marami siyang policies and stand na aligned doon sa mga DDS na senador eh. Yun ang sa akin, impression sa akin. Okay? And he is close to Alan Cayetano, he is close din siya doon sa mga membro nun sa Cayetano block. Pero siguro kasi kung hindi niya nga ginawa yon, 3 araw walang pasok yung Senate, they would be violating the Constitution. So he did what he had to do. And pero yun, tinanong ko naman saang kampo ka, saang panig kayo. He recognizes na hindi na Senate President si Alan Cayetano. At ang pro tempore si Win Gatchalian. So, nandoong side siya. Although nung tinanong ko exactly, ang sabi niya, wala siya sa side ng Cayetano or ng Gatchalian, nasa side siya ng Senado. Yun yung kanyang exact words. So, wait lang. So, bayani na ba siya? Bayani na ba si Cheese? Tinanong mo ba, kamusta yung kaso niya kay, kasama natin dito si Attorney Falsis? Nakamusta ba siya sa atin? Yun ang nakalimutan ko. Sorry, Attorney. Nawala sa isip. Naalala ko nung nakaalis na lahat. Hindi kailangan. Pala natanong ko. Hindi kailangan itanong kasi wala naman ako nakukuhang kopya eh. Sabihin mo, nag-file ba talaga siya kasi wala naman ako nakuha kopya. Ayun. Press con lang pala yun. Wala talaga naman pala. Buti pala di ko na tinanong, baka naalala eh. Baka nakalimutan na eh. Tapos tinanong ko, padala mo na nga. Kaya alam ba niya na beshi mo kami nila, Jez and all. Alam ba? Medyo kilala niya ako. Alam niya na tumakbo ko as senator. So,
Ano naman yun eh, syempre minsan I would meet politicians, hindi ako kilala. Normal naman yun. Merong iba nakakapanood sa atin. So, sa case ni Senator Cheese, medyo kilala niya ako. So, aware siya na tumakbo ko last elections, tapos yung podcast natin. And, yun. Pero In fairness to him, lahat nung tinanong namin, maayos naman niyang nasagot. And pag magsalita siya, talagang detalyado, tsaka kompleto naman. Pero, ayun. Siyempre, tinanong namin kung meron pa bang lilipat. Hindi niya diretsong masagot, pero kumaga, nahati sa dalawa yung grupo ng mga senador sa Cayetano Block. Meron yung mga matitigas na, meron yung mga alam mong may chance na lumipat. Sino sa tingin mong just curious lang sa inyo lahat kung tingin nyo, sino yung mga soft at sino yung soft? Kasi yung hard, alam natin eh. Sino yung mga talagang solid DDS dyan, alam mo na eh. Sino bang hard? Yung mga nasa Blue Ribbon nung Thursday. Yung bogus na Blue Ribbon ng Thursday. Tsaka yung mga nagpo-post parate. So, 6 eh. So, basically, 6 sa 10, out of sa 10, 6 yung hard. 2 Cayetano, 1 Loren Legarda, kaya naalis siya dun sa listahan ng mga 18. Tapos si Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, Senator Amy. So, yung 4 na hindi natin masyadong naririnig, yung magkapatid. Si Senator Joel, si magkapatid, o kaya si Senator Mark Villar, kasama pa rin doon sa listahan ng 18. And of course, yung wild card sa lahat ng ito, si Senator Bongo. Yun naman talaga eh. Wait lang, bago natin pag-usapan, Attorney Falsis, what is your take? Kasi yung dinabate mo na napakagaling na, dinabate rin ni Kristan. Sabi niya, ibang panahon yan. Ibang saligang batas yung nangyari kay Cuenco, Avelino, hindi daw applicable. So basically, hindi daw valid yung 12 na quorum. What is your, bilang isang non-legal luminary, ano masabi mo sa mga legal luminary ng DDS side? Bilang isang legal heckler, tingnan lang niya yung Ronald Llamas ka rin pala. Yung transitory provision sa 1987 Constitution, nakalagay doon lahat ng acts of the judiciary, including the Supreme Court, are valid unless overturned by the Supreme Court or repealed by law. So, ang tinatawag dyan sa law school, ewan ko kung nag-law school ba yung isa nating kaibigan na nag-comment ng ganyan, may tinatawag na good law. Ang good law doesn't refer only to Republic Acts or to executive orders. It also refers to Supreme Court decisions. If the Supreme Court decision is still good law, it means applicable pa din siya ngayon. Madaming mga lumang Supreme Court decision sa Senate, Arnold versus Nazareno, power of contempt, Osmeña versus Pendatun, political question doctrine in terms of Senate affairs, yung COMELEC, jurisdiction ng Electoral Tribunal, lahat yan, sinusundan pa din ngayon. So, hindi ibig sabihin porket na-decide yan noon, hindi na siya applicable ngayon. Isa na lang, di ba? Just to really settle it. We may change constitutions, but the Republic of the Philippines has not changed. So iba kasi yung legal and political theory ng change in the state of the Republic of the Philippines versus changing constitutions. We change constitutions, yes, but we have not changed the Republic. So lahat ng mga past actions are still valid unless overturned or repealed by a future decision. By that logic, is Do 10 bigger than Do 12? And therefore, majority yung Do 10? Si Senator Bam, sumagot na dyan, no? In fairness, minsan ko lang ma-quote si Senator Bam. Sabi niya, mas malapit daw ang 12 sa 13 kesa ang 10. Mas malayo ang 10 sa 13 kesa sa 12.
Which brings you back to the question ni Chris. Malapit na maging 3 na lang from Duterte. Kasi ang dami makasuhan ngayon, di ba? Pati si Solar Mommy nadamay na, pati si yung favorite anak ni Cynthia Villar, lahat yan nadamay-damay na. Ano ba nangyari dun sa ex-Marines na yan? The 18 Magnificent 18 na naka-Hermes yung kanilang lawyer. Alam mo, no, nakakalungkot talaga itong si Baligod. Kasi kung tutuusin, tulad na nung lumalabas ngayon, pati si Francis nga binodgar niya, di ba, na si Baligod was already involved with yung kay Napoles, di ba? Yung parang ang labo talaga. Saka nakakita ng mga may witnesses, yung abogado yung nagsasalita para sa kanila. Sa mga resource people, yung abogado yung nagsasalita. And itong si Baligod, talagang nung bumaliktad siya kay Loren Legarda, dito mo talaga nakita gano'ng karaming katarantaduhan ng ginagawa ng mga 18 Marites. Hindi ko natatawagin 18 Marines. Kilaro na yan ng ating mga senador, di ba? Tama na. 18 kargador, 18 bodyguards, 18 anything. Basta hindi Marines. Kasi nga, 14 out of the 18 dishonorably discharged. At apparently, pag dishonorably discharged ka, hindi ka na pwedeng tawaging Marines. It's almost like an annulment, di ba? Yung hindi na considered na you even served. At sa marami sa mga yon, meron mga kaso. And these are mga crimes na karumal-dumal. From may mga iba dyan, corruption issues, may mga iba, murder, may mga ganun. So, malala yung mga hinaharap ng mga to. Ngayon, para sa akin, nakakaawa din, na ginagamit lang talaga sila. Kitang-kita mo ginagamit sila Pambihira talaga yung dalawa na nagsabi na nakakita, nag-deliver daw ng maleta kay Loren Legarda sa bahay niya. Sa affidavit nakalagay yun. Biglang ngayon sabihin, hindi, wala daw silang nakita. Sinulat yung sa affidavit na dineliver yung pera sa bahay ni Loren Legarda. Tapos ngayon sabihin mo, walang nakita, ganun lang? Bro, nilagay daw sa gate, and then tinext na lang daw sa kanila na may nag-pick up later. Wow! Iniwalang nila na. Parang yung kay dyan lang kayo, dyan stay, stop. Tag-gate talaga. I mean, anyone could have picked it up, right? Pero pag dinignan mo, guys, ito lang sa akin talaga. Nakikita, tama yung sinabi ni, sino ba nagsabi to? Si Lacson ba o si Matibag na sinabi niya, parang 10% lang siguro ang totoo dito. The rest of the 90% are all fake. Because nga, walang corroborative evidence, walang documentary evidence, walang material evidence, walang physical evidence, no nothing. And nakita na nga natin yung mga AI na pictures na yan. Kaya, ayaw ko lang kung may naniniwala pa talaga sila. Yung mga nagsasabi na DDS sa bakit hindi pinaniniwalaan ng 18 Marites, ikaw ba paniniwalaan mo ang mga Marites na ganyan? Na nahuhuli sa sarili nilang bibig? Na panay mali-mali yung mga kinukwento at kung sino-sino na lang inaakusa? O ikaw, Mark, di ba? Yes, ano yan? Ano bang online reaction sa 18 Marites na yan? May traction ba sila? Or ba't yung mga DDS nagdadalawang isip na rin? Parang wait lang, parang mali. Coordinated mistake bang nangyari doon sa isa? yung kay Loren talaga, yun ang medyo ang hirap i-defend, ang hirap ipaliwanag. Yung timing pa nung pag-alis sa pangalan ni Senator Loren doon sa affidavit, 'di ba? Kung kailan magkakaroon ng blue ribbon itong si Erwin Tulfo, na for sure tatanungin 'yon kasi binring up ni Senator Erwin 'yun Bakit hindi natanong yung kay Villar? Bakit hindi natanong yung kay bakit yung sa amin lang yung binring up nyo na kami yung nasa kabilang kampo? Na doon na paghahalataan na ginamit yung bogus na blue ribbon just to attack them at yung mga prosecution team sa Congress. Kaya pangit ng timing Pero ang the more na nangyayari ito, mas nakikita ko si Alan Cayetano, if we are talking about heroes, nagiging hero sa DDS side si Alan Cayetano, which makes me think na itong ginagawa niya, kasi alam niya wala na yung Senate presidency sa kanya It's only a matter of time. Pero this is more about him becoming a hero. Long-term project, para sa DDS and maybe position himself to be VP ni Sara or basta nandoon somewhere along those sa grupo. Kumbaga, para malagpasan niya sila Marcoleta, sila Bongo, sila Robin, para siya yung piliin na either mag-VP for the DDS camp. Kasi yun naman ang goal talaga ni Cayetano more than anything else. Na so, ang mangyari dyan is, kung sila nagko-compete, baka yung 18 Marites,
i-eliminate din yung mga ibang Duterte. Kasi sino ba ang boss ng mga yan? Hindi ba si Rob Mike Defensor. yung kasama nila parate? Mike Defensor, syempre. Tapos, syempre, kung meron mang kung totoo yung sinasabi ni Director Matibag, kung merong perang dumadaloy dyan, yung funder. Yun Pero ang ang masusunod. tanong, sino nasa likod ni Mike Defensor, 'di ba? Alam Yun naman nga, natin. yun nga. Kung totoo Kanina- nga yung, may funder, kung totoo yung sinasabi ng NBI. Anuhin na natin yung money trail. Sino tingin natin? For example, Mike Defensor, kanino siya loyal? Kay 3 letters. GMA. Ako na magsasabi, di ba? GMA. Sino ang sinusuportahan ni GMA? Kanino siya talagang kumakapit? Dalawang letter. Hindi dalawang letter. Dalawang letter at dalawang number. DUT30. Na do 10 na lang ngayon, hindi na do 30, do 10 na lang. Malapit na maging do 3 na. Do 3 do 3 na lang. Yun na nga eh. Pero 'di ba, yun yung problema eh. Like, kitang-kita mo naman saan pumapanig tong mga to. Hindi para sa Pilipinas. Kaya nakakairita to si Alan Peter Cayetano na palagi siya nag-gaslight sa atin eh. Yung sasabihin niya na para sa Pilipinas, para sa katotohanan, para sa kapayapaan at katarungan at kung ano pa sinasabi. And I'm like, you're such a gaslighter. You're just doing this for your own self-interest. Alan Peter Cayetano, nakakahiya ka talaga. Kaya nga, buti ka kinukall out na ng mga tao to si Alan Peter Cayetano. At saka, sorry hindi siya senador, vlogger siya. Hindi ka Nakita mo sumarap yung sa Senate eh. Sabi naman, ininsulto mo yung trabaho natin. Richard, nakita mo yung kahapon? Yung kagabi? Kasi nung kahapon, nung umaga, First sinasabi lady? niya, The First lady? merong senators of Malacanang, sinasabi niya. Kami, Senate of the People, sila of Malacanang. Tapos nung gabi, chami-chami na sila ni First Lady. Marcos. Doon sa event ng Pero Mark, Chinese. ito yung marupok. Chummy siya kay First Lady. Pero si First Lady, dead ma lang sa kanya. Ganun lang si First Lady. Tapos siya, gawag siya. Diba? Maganda para ma-realize din, makita din ng mga DDS na ginagamit din sila. Na una, ginagamit sila para yung sa kanyang Senate presidency is to be kept intact. O tapos ngayon, gagamitin din siya kung ano man yung future ambition niya na ma-re-elect or VP or kung ano man. Ikaw, Attorney Falsis, no? Anong mo dyan sa Marites 18 na yan? Where is this going? Kasi sabi ni Erwin, babatukan niya yung mga yan. Ano namang mga kialam na naman sila. Ano ba, constitutional crisis? What are we looking at here? Balikan muna natin yung kay Senator Robin, di ba? Kasi may wow mali doon sa Facebook page ni Senator Robin. Nag-FB live siya nung una na wala daw ang 18 Marines dito sa opisina niya. Tapos, dinilit niya. Kasi later, doon pala magpe-press con yung 18 Marines. And then, yung na-mention nga kanina kay Senator Loren, we have to be very critical here. Hindi sila umattend sa Blue Ribbon ni na Erwin Tulfo despite them being in the Senate building na. But, bakit sila pumunta ng Senate? Actually, ang sabi ng Tweety Bird ko, it was really to clear Senator Loren Legarda na kailangan nila magsabi sa Senado, but sa office ni Senator Robin, hindi na involved, hindi na nila dinadapat si Senator Loren. Kaya hindi sila pumunta kay Erwin Tulfo na achieve na nila yung kanilang goal sa office ni Senator Robin Padilla. So that's one. Second, meron pa daw ng mga padating na 14, tsaka 7. Meron pang 21 daw, 3 waves. Second wave, 14 Marines. Third wave, 7 Marines. Ano yung COVID-19? Ano yung pandemic? Ano yun? May isa akong nakausap kasi, may nag-message sa akin noon sa mga Tweety Birds ko noon, nung flood control. Isa doon actually, former Marine. Nag-work sa house, etc. So nakwento na niya sa akin noon na talagang rini-recruit daw sila ni na Mike Defensor na maggawa-gawa ng kwento. Ayaw niyang itaya yung reputation, tsaka yung pangalan niya, etc. Sana lang hindi ko siya makita doon sa 14 or 7 kasi minessage ko siya, sabi ko, may 14 at 7 sasama ka ba? Hindi na nagme-message yung sa akin na former Marine. Tingnan natin.
Mahirap, alam mo, tingin ko mahirap talagang sumama doon eh. Kasi kahit yung ano nga, yung mismong Philippine Marines and everything are all disowning them eh. Diba? Nakakahiya yung ginagawa nila eh. At kahit naman ikaw, pag gagawin mo ba yan, itataya mo buhay mo, pangalan mo, para lang sa mga yun. Tapos si Attorney Baligod, ang spokesperson mo. Nakita mo ba ilang beses si Attorney Baligod? Yung nagmamath siya, tapos mali-mali yung math. Tapos yung nagsasite siya ng batas, sinabi pa niya, alam daw niya yung batas regarding quorum. Tapos kung ano naman sinasabi niya, ako nga, hindi ako abogado, pinapakita ko siya. I'm like, mali yung pagkaintindi niya nun. Yung about sa acquittal, ganon, during yung kanilang version ng Senate hearing. Attorney Baligod is embarrassing as an attorney. Alam mo, Attorney Falsis, dapat barahin mo talaga yung attorney na yan, yung mga tulad ni Baligod eh. Nagagalit nga sa akin yun eh. 'Di ba? Kasi may shinare ako tapos sabi niya fake news daw eh. So, talagang mayroon silang sariling alternate universe na parang sila lang talaga yung tama. Talagang everyone else is wrong even if 99% of lawyers, IBP, legal luminaries, mga former Senate presidents na abogado, talagang lahat mali. Sila lang yung tama. I have to point out din, na-mention mo kasi si Baligod, salita ng salita. We have to compare him kay Attorney Palad. Attorney Palad and Madriaga na may lawyer yung isang witness pero hindi nagsasalita, hindi natin narinig si Attorney Palad sa loob ng house. Sa interview lang lagi siya nagpapa-interview, sure, si Attorney Palad. Pero hindi siya nagsasalita para kay Madriaga. Si Madriaga talaga yung nagsasalita for himself, unlike the 18 Marines na parang si Baligod yung 70% of the time nagsasalita para sa kanila. At hindi lang yun. By the way, gusto ko din banggitin na ang siguro annoying for me do sa Blue Ribbon, so-called Blue Ribbon meeting na ginawa nila, or press con na lang, sabihin natin press con ni vlogger Cayetano, yung alam mo yung leading statement sa ginagawa nila, yung parang sasabihin ng isang Marites na meron akong na-deliver na gano'n. Tapos i-insinuate niya na, tingin mo ba si Tito Soto ay may nakuha o si Lacson? Itong photo na to, di ba? Parang iyan ba yung nakuha din nila? Ito ba yung panahon na yun? Alam mo yung they keep trying to stitch it together. Tinatahi lang nila na kahit na hindi naman konektado. Ilang beses na sinubukan gawin. Binabanggit ko yun kasi nakakatakot dito sa mga ginagawa nila. Pag hindi matalas yung pag-iisip mo, sometimes kasi yung mga kababayan natin, nakikinig lang na passively, hindi lang naintindihan na yung ginagawa ni na Cayetano ay literally, nililin lang ka, dinadala ka sa maling conclusion. Yun yung nakakatakot dito. So, kaya nga na-appreciate ko yung ginawa ni na Sen Win at saka nung totoong Blue Ribbon meeting na ginawa, dahil doon mo nakita talaga how bad the 18 Marites are. But, I mean, let's not forget na this is all about Sara Duterte, no? From Bato being brought in all the way to all the gulo nangyari. This is all about who will be in charge of Senate when the trial of Sara Duterte comes in a way, di ba? Yun nga yung problema eh. At the end of the day, part of all of this is Ay, nakamute pala ako. Ang sinasabi ko, at the heart of all of this, di ba? It's really about the Sara Duterte trial. Yeah, it is, And but the thing is, 'di ba lumalabas ngayon, parang si Alan Peter Cayetano pa rin yung magpe-preside over the Duterte trial as of now. But remember, 1 month pa yan from now, so anything can happen. Kayo, ano tingin nyo dito? Attorney, wala ka bang mga bagong chismis para sa atin dito? Tanggalin na ba natin yung Senate? Is it time to abolish it na ba? Yun ang gusto ko malaman eh. Malabo si Alan Peter ang magpe-preside sa impeachment court kasi the House prosecutors will not recognize Alan Peter. Tapos 12 is more than 10. So far, the Senate is de facto. Of course, hindi lang de facto, no? I believe they are the actual in control. Pero de facto wise, ang nasa control, nasa kampo ni Win Gatchalian. The Senate staff, unfortunately, for Alan Peter, they're not following Alan Peter. Pag sinabing work from home,
work from home pag sinabi ni Win Gatchalian. So yung scenario na yan, malabo yan si Alan Peter mag-insist, but magkakagulo nga yan. Pwede siya manggulo dyan. Sa abolished Senate, ano yan kailangan talaga, malalim na debate. But ako personally, just my opinion, ako kasi I believe in a parliament. And pag parliament, mas maganda kung unicameral. Pag bicameral, talagang mas matagal. Meron pang third chamber, which is the BICAM. Alam na natin yung kasamaan ng BICAM. So mas maganda, isang chamber na lang yan. But the senators, if ever magkaroon ng mga national constituency na elected as ministers or senators that will be part of the unicameral parliament, kailangan mas madami. Tapos may laddering na, di ba? Like, may congressman sa district, pero yung city or municipality, based sa population, based sa laki ng territory, dadamihan mo din yung senador if ever may senators man. But the senator should still be part of the unicameral parliament. Or wala ng senador, dadamihan mo na lang talaga ang representatives or ministers. So, ako, parang we tried already bicameral system and it doesn't work or it's not working for us. We have to remember, nung 1987 Constitution, by one vote lang, pumasa yung bicameral. There was a big debate, yung 49% gusto unicameral. At the last minute, yung 49% sumama yung isa na constitutional framer, so naging bicameral. So, last minute, hindi yan masyado na pag-isipan. Richard, tingin mo ba? Ang gulo kasi dito, biglang nag-sun. Sorry. Biglang nag-sun, biglang umulan. I mean, parang nabubwisit ako. I was about to move lang. No, I mean, for me, di ba, I've been saying na hindi na siya katulad dati na given na yung Senate talaga yung highest chamber. And more than that, even yung raison d'etre nila, yung reason for being ng Senate, ay medyo increasingly under question. So, parati sinasabi, the Senate is where nandun yung more mature leaders, statesmen, sila yung mag-check sa mga excesses ng parochialism ng lower house. I'm just not seeing that justification. When was the last time na yung Senado natin ay naging conscience of the Republic, right? Ay naging, di ba, lampas na sa isang dekada na yan. I'm having a hard time seeing that. So, I'm sorry. Like, for me, if ever, lumipas tayo dito sa crisis ngayon, which basically I see like, parang kung makulong lang yung mga Duterte na iba na dyan, parang yun lang the way to resolve this, di ba? But even if that happens, ang laki nung bubuhatin nila Sherwin to bring back yung tiwala talaga, ibalik yung tiwala ng tao, tsaka ibalik yung dangal ng institusyon, no? So for me, otherwise, if they cannot convince us in the coming years, so I'm openly gonna advocate for a unicameral system, if not basically constitutional change under the next president, unless Sara Duterte yung next president, then ibang usapan yan. I mean, that was always our problem, di ba? We know what's the goal, pero who do you trust to get us to that goal? And problema, I don't trust so far anyone to take us to that goal. But I think at this point, parang nagre-regain na naman momentum ng parliamentary system. I think in theory, it could, or at least in practice, hindi nag-work yung status quo. I really have to be convinced. So, good luck really in every sense of the word kay Sherwin and SP 12, whatever sila, to prove to us na yung pwede pa ibalik ang dangal. Kasi parang systemic crisis every 6 months, every 3 years. Naalala na, even panahon ni Digong, di ba? Ang gulo din ng Senado It's not like this is just happening in the past 2 weeks or 3 weeks. And ano pa bang hintayin natin? May stage shooting. May ginanon-ganon na nagbabardagulan yung Interior Secretary. What more embarrassing, crazy, dangerous situation are we waiting bago natin sabihin, baka naman itong Senado na to has passed its sell-by date? Ako, I just want to say, na ang problema kasi sa Senado, is, remember, people are being voted because of their popularity. Because dyan lang ang posibilidad na mananalo ka dito, yung popularity mo Yung pa rin yung nangunguna sa pagboboto ng tao sa mga senador. Not credentials. It's literally popularity. It's a popularity contest. Dahil doon, that's why we're getting poor quality senators that are now rising to the top. And tama ka, Richard, like this has been going on for over a decade na if you think about it. The last Senate, which is in the 19th Congress,
Sobrang lala na. Di ba pinag-usapan natin ito last year sa Quadcom, kaya nga tayo nag-umpisa eh. Nung nagkaroon sila ng Senate hearing na sobrang lala, anong ginawa? Nagkaroon ng katabla sa Kongreso na ginawang Quadcom where you saw the caliber of the people that held their hearings. Doon lumabas sina Luistro, sina Adjong, sina Joel Chua. Nakikita mo yung mga kalidad nila kumpara sa mga senador sa pagtatanong. Naawa ko kay Sen Win at kay Sen Riza. Silang dalawa lang yung matino-tino doon sa 19th Congress na talagang lumalaban para sa atin. Then nakita mo yung Kongreso, ang galing the way they held their hearings. And then until now, the 20th Congress, akala mo malala na yung last Senate, mas malala pa yun ngayon. Ito si Alan Peter Cayetano 3.0 na to. Ibig sabihin, he's getting worse and worse. Man, whatever he's going through, I don't know, psychologically, parang may illusions na siya of grandeur. Tapos, yung pagkukote pa niya ng scripture, kaya natawa ako kay... Sino ba nagsabi nun? Si Erwin Tulfo ba nagsabi nun na kahit ang demonyo kaya mag-quote ng scripture? Kaya, hindi ko alam eh. Pero Mark, ikaw, Mark. Lalong-lalo na, yung demonyo mag-ano ng scripture. False prophet. Oo nga eh. Problema Mark, itong wolf na akala na sheep's clothing, pero wolf pa rin talaga. Yes! Totoo yun eh. Ikaw, Mark, anong mo dito? Take mo dito. Should Alan should we abolish the Senate or what do you think? Sayang naman yung bagong building. Oo nga, no? Ang mahal-mahal eh. Pinagawa-gawa nila tapos Bro, mas sayang sa kanila. Bro, Mark, mahal-mahal na dyan gilastos sa natin magandang tapos building na yan. a-abolish nyo lang. Pero ang tanong Sayang is yung paano building eh. sa Kasi kanila. parang ang hirap mag-charter change eh. Ang tanong nga muna is kaya ba nating baguhin yung constitution? Parang ano eh, ang hirap eh. Kahit na maganda yung intensyon, kahit na hindi ano. So, pero magandang, it's a good debate to have. Yung narinig ko yung mga sinabi nyo, parang it makes sense nga na pag-aralan kung ano yung better na ano. Pero para sa akin mas bet ko yung Senado na ine-elect ng lahat by popular vote kaysa dun sa regional. Kasi pag regional, ang mangyayari sila din yun uli eh. Kumbaga mag-i-expand lang ng teritoryo yung mga dynasty eh. Oo. So at least sa Senate nga, meron pa rin dynasty, nandun pa din sila pero hindi lahat. Nakakapasok maski yung ibang nakakapasok yung mga Kiko Pangilinan, mga Risa Ontiveros. So at least may mga gano kasi baka pag regional yan, baka puro dynasty na yan lahat eh. Mahihirapang makapasok yung mga tulad ng mga nasabi ko diyan sa Senado kung ganun yung mangyari. Pero dynasty yung Congress. Pero mas magaling sila come on, pumili ka, dynasty dun sa Congress na ibang minention na pangalan o Robin Hood Padilla or Mark Oleta. Like, my point is that this is even worse than warlordism or dynastic politics. Ganon ka ba? No, but I want to also ask, Attorney Falsis, all of you guys, once upon a time, Jovito Salonga was dire-diretso 3 beses siya nag-top ng Senate. So it's not like this Senate was always hopeless. So something really went wrong eh. Something really went wrong, and I think we can have competing theories on what went wrong. But let's not forget, once upon a time, talagang highest chamber siya. And mapaproud ka talaga sa nangyari sa Senado. So the real question is, what happened? How did we get... Ako para sa akin, meron akong sagot. Based din doon sa experience ko nung pagtakbo nung huli. Yung sa television yung sa television ads, ang nananalo kadalasan kung hindi artista, yung kung sino yung kayang bumili ng maraming television ads. And ang masakit pa dyan, October, nag-file kami noon, ang election period, February pa. October to Feb, unlimited yung TV commercials ng mga di ba si Sen Aimee, si Senator Camille, ang laki-laki nung nagastos. So, luging-lugi eh. Paano makakalaban yung, for example, isang Jovito Salonga sa panahon ngayon, na ang kalaban mo is can spend hundreds of millions dyan sa television na hindi maayos yung party structure natin na sila dapat yung magpa-fundraise, gagastos dun sa mga So, malupitang electoral reform eh. Tapos siguro yung yung sa mga stations, konting curb lang sa kita nila pagdating sa election kasi ang nangyayari nga, hindi na i-elect yung mga dapat yung mga mas deserving ma-elect. And siguro sa part din ng COMELEC, mas mag-produce din ng mga shows
na makikita lahat ng mga kandidato kahit yung mga hindi kayang mag-spend ng malaki. Siguro bigyan lang sila ng mas maraming exposure sa Channel 2, Channel 7. They can work out a deal naman Channel 5 to showcase yung mga Heidi Mendoza, yung mga deserving na mas mabigyan ng atensyon. Come So your election time. argument is the media, I mean, may TV rin naman yung panahon ni Vito, hindi naman to 19th century. But ang sinasabi mo is yung information ecosystem talaga favors retail saturation, 'di ba? Advertisement, at talagang walang laban yung mga matitino in that kind of environment. Pero limited din naman ang resources nila Kiko and Bam But you're saying na dahil meron silang name recall, they were able to do that? Or it's not like Riza had a lot of resources and yet she won in 2022. Is it really that na parang prohibitively, parang talagang walang laban yung mga walang resources? Or baka you could say na dapat talaga magsama-sama din yung mga progressive, raise funds, crowdfunding, para meron din kayong resources. Ako kasi, isang theory ko rin, and I want to hear also Chris and Jez on this. Feeling ko, nagkulang talaga ang mga matatalino in convincing people bakit matalino kailangan na sa gobyerno. So many times I've heard people saying, dami natin matalino, naging kurakot naman, wala naman ginawa, magaling nang mag-speech. So I think it has to do also with the failure of senators in the past or people speaking in their behalf to convince people na actually kailangan na may utak yung nandun sa loob, may kaalaman, may expertise. And then of course, given na kailangan din ng XYZ. Pero kung wala hindi kasi ang nangyayari kasi pagalingan din sa tumulong Doon nila binabase. Hindi naman dapat pagalingan lang tumulong. That's just one aspect lang nung Pero kasi kung yung nangyari kay Senator Bam at Senator Kiko, nitong huli na lang naman yan And bago nga yun, akala nga natin hindi sila makakapasok Pero, so it's a recent phenomenon na lang na Yeah, actually, pag tinignan mo kasi, Richard, you can't compare yung nangyari kay Sen Kiko at Sen Bam to the argument of Mark na media played a big part of it. Kasi back then, ito yung mas underlying problem na nakikita ko sa pag-elect ng mga senador natin. Aside from the media, education. Nakikita natin kasi back in 2016, back in 2010, kahit yung mga panahon na yun, yung pagboboto natin sa ating mga liderato ay base na lang sa popularity nga, di ba? Hindi tayo naturuan maging critical thinkers to actively think. Passive yung thinking natin Ito naramdaman ko, ito yung feeling ko, boto ko na, ganun yan. Pero anong nangyari in 2025? Ang nangyari, biglang nagkaroon tayo from 2022 to 2025, parang nagising yung mga kababayan. Biglang na-realize natin, kailangan na natin mag-isip ng tama. Then, nagkaroon ng focus more on qualifications. Thus, nanalo si Kiko, nanalo si Bam, at si Heidi, Akbayan was number 1. So you see that there is now a shift from popularity lang to now qualified people that are gonna be back in Congress and back in Senate. And I believe na tuloy-tuloy na tong shift na to ng pag-iisip ng mga kababayan natin to 2028. I could be wrong. Baka malakas pa rin nga yung populism na idea, pero I really believe para lalo pang gumanda ang kondisyon sa Pilipinas, education ang kailangan natin baguhin. Kailangan talaga matuto mag-isip ang mga kababayan natin. Pag magawa natin yun, tataas ang kalidad ng ating mga liderato. Because let's face it, our elected leaders is a reflection of who we are as a people. Yun, kaya dati magagaling dahil dati nag-iisip pa siguro yung mga kababayan natin, biglang umabot sa punto na fanaticism na because of culture, education, and now ngayon pabalik na tayo dito sa mas kalmado na paraan na pagboboto na nag-iisip pa tayo na sinasabi, sino bang mas okay? Hindi dahil sikat siya o idol ko siya, pero sinong okay na para magrepresenta sa atin sa mga iba't ibang mga departamento at branches ng ating gobyerno. Or dahil nandyan si Robin Hood Padilla, yun yung theory din ni Ronald, di ba? Kaya let's keep Robin Padilla there para walang artistang manalo. Meron ka kasing Exhibit A Ito bang gusto nyo? So, please stay there kasi feeling ko nagkaroon ng backlash. Parang, wait, nagising ang tao. Kailangan siguro ng minimum standard din. So, baka may pag-asa na tayo, Mark. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Eseng Mariano, Ramel Blasa, Ramuna Meni Sonico, nandyan din si Leonardo Manansala, Heidi Beltrano, Neri
Crisponte. Nandyan din si Marilyn Ortiguero, Admel, Gilan Nev, Abby Smith, Merna Bardon, Tita Macasero. Nandyan din si Leonila Misiano, Noel Belica, and Haitso Jean Rabara from UK. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, buong kababaang loob po kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong gabay, pag-iingat at pagpapala para sa aming lahat. Naway iyong damayan at palakasin ang mga kababayan naming naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pagalingin mo ang mga nasugatan, aliwin ang mga nagdadalamhati at tulungan silang makabangon sa gitna ng pagsubok. Ipinagdarasal din namin ang kaligtasan at karunungan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pamumuno sa ating bansa. Naway patuloy mo siyang gabayan sa paggawa ng mga desisyong makabubuti para sa sambayanang Pilipino. Pagkalooban mo rin kami ng pagkakaisa, kapayapaan at matatag na pananampalataya upang malampasan ang anumang hamon. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ikaw